Welcome back mga kaibigan, napakainit ng balita natin. SGA sa Jones Cup ginulangan para hindi makapasok sa semis o finals. Natawa pa ang coach ng Taipei na pasok sila sa semis at sinabing good idea daw ito. At gilas pinataob ang KBL team ng walang Brownlee, pero may Kai Sotto na mukhang kondisyong-kondisyon. Simulan po natin sa SGA sa Jones Cup. Nakaapat na sunod-sunod na po tayong panalo pero hindi tayo masaya dahil sa competition format na ginawa po ng host country sa taong ito. Binago po nila yung rules ngayong season mga kaibigan kasi last year at nung 2024 ang Jones Cup po ay round robin. Kung sino yung pinakamadaming panalo ay siya po ang champion. Deserve, di ba? So ngayon matindi. Ang ginawa po nila, hinati nila sa dalawang grupo, tig-apat. Mga kaibigan, dalawa lang po ang papasok sa bawat group. Sa group A mga kaibigan, ang papasok yung first at the same time yung mismong Taipei na host. Kasi sila daw ang host, shoe-in na sila kahit 1-4 ang standing nila. Mga kaibigan, sa group B naman ay iba po ang palakad nila. Yung top 2 teams, 2 best team mga kaibigan so hindi shoe-in yung isa nilang team. May game pa po sila ngayong araw, wala pang resulta pero ang chance na lang talaga para makapasok tayo ay kapag natsambahan po ng Japan ngayong araw ang DB Promi, which is mahirap yan kasi mga bata yung Japan at tinambakan lang yan ng DB nung isang araw. Pero may nalaman po ako na parang ginawan talaga ng paraan na hindi mag-champion ng strong group kasi mga kaibigan yung Taipei po pala mismo ang pumili kung anong team ang ilalagay nila sa Group A at Group B. Hindi po ito dinaan dito sa mga raffle like sa FIBA o mga bunutan. Nilagay nila tayo sa group na isa lang ang papasok na meron pang malakas na KBL team. Matatandaang naging mainit ang Taipei at SGA last year nang magkaharap sila. Nag-init ang coach ng Taipei, kinompronta at dinuro pa si Coach Charles, hindi nakipagkamay. At natawa pala dito mga kaibigan sa nakita kong video kanina lang. Etong si Coach Tusi ng Taipei nang tanongin nito about nga dito sa pagpasok nila sa semis dahil sa new rules. Good idea daw po ito. I don't want to comment the fact that the blue team going into semifinals directly. I think it's a good idea because we play home and so semifinals directly. I think it's a good idea because we play home and so every fan can see the blue team play the finals. But I think that this format is good because there are finals. If you remember, every year there is 8 games in 9 days, but the last day not always was the final. You know. Ngayon, pag-usapan na po natin ang Gilas Pilipinas sa kanilang tune-up game. Kanina lang mga kaibigan sa KBL team na Hyundai Mobis. Closed door, walang lumabas. Meron lang ilan-ilan pero ito yung mga nakuha at nalaman ko. Panalo po tayo, 81-76 ang score. Siguro kung hindi tune-up, mas malaki pa yan kasi alalay lang ang mga players, limitado sa playing time at nilalabas na kapag patapos na ang game. So mga kaibigan, hindi pala naglaro si Brownlee sa game na ito. Base sa nabasa ko sa spin, late makakasama sa Gilas ito dahil sa recovery daw ng ankle at hamstring injury nito. May import po ang kalaban, ang good thing naglaro ang ating si Kai Sotto. Waiting ako sa stats niya, ipin ko na lang po mamaya kapag sumagot na yung source. Pero may pinost po itong si Coach Mel Lantin na trainer po ni Kai Sotto. Maraming salamat Coach Mel. Ang ganda ng score ni Kai mga kaibigan. Fast break sabay salpak. Kondisyon ng pambato natin, batak sa training yan kaya sobrang excited po ako sa window nito. Especially sa ipapakita ni Kai Sotto. Kaya supportahan po natin si Kai at ang Gilas. And eto, shoutout ko po pala si Dodong Cortez, RG Philip Galuno, Dionisio Rupo, Rusty Duarte, Aguerco Salvador, Julieto Tanael, Jose Milos, Alan Famanila, Alexander Mora, ZH Game Farm, Virgilio Buensuceso at Jasper Romero. Mga kaibigan, maraming salamat po. To appreciate all that is vacant. It's yours for the taking. If you make up your mind, you can take it.